Noong nakaraan, tinanong mga kakilala ni Satoru Gojo kung ano tingin nila sa kanya. Iba-iba sagot nila. May nagsabing teacher siya, may nagsabing sponsor ng tropa, may nagsabing ultimate engot. Pero kahit iba-iba trip nila, iisa lang conclusion, si Gojo ang pinakamalakas na tao sa lahat. Sa kasalukuyan, October 31, nasa BF5 ng Hikarie Building sa Shibuya si Gojo. Kaharap niya sina Jogo at Hanami sa Fukutoshan platform. Tinanggal ni Gojo blindfold niya at sinabi kay Hanami na siya unang mamamatay kasi 2 beses na sila nagkita. Hinamon niya mga curse na umatake agad. Lumapit siya sa gitna nila nang walang takot. Sumugod sina Jogo at Hanami pero nagulat si Jogo nang harangin ni Gojo suntok niya gamit lang kamay. Binato ni Gojo si Jogo sa balikat niya tapos iniwasan atake ni Hanami. Biglang pinunit ni Gojo braso ni Jogo parang chicken wing lang. Ginamit pa niya yung naputol na braso pang salo sa suntok ni Hanami tapos sinipa sila pareho paalis. Napansin ni Hanami na naka-off infinity ni Gojo. Akala niya pin lang yung sinabi ni Gojo tungkol sa pagpatay sa kanila kasi si Jogo lang talaga tina-target niya. Dahil ayaw niya madamay crowd, inactivate ni Hanami curse technique niya. Bad move pala yun. Napatakbo si Jogo habang sumisigaw kay Hanami na huwag patayin domain amplification. Late na. Yun pala plano ni Gojo all along. Hindi pwedeng sabay active innate technique at domain amplification. Ngumiti si Gojo parang demonyong naka-premium skin tapos sumugod kay Hanami. Hinablat niya mga ugat sa mukha nito at brutal na hinayla palabas. Parang nagtatanggal lang ng charger na ayaw kumalas. Sinubukan ni Choso tamaan si Gojo gamit Pearson Blood pero bumalik na infinity niya kaya walang effect. Nakilala ni Gojo na isa siyang death painting womb at sinabi niyang mamaya na siya kasi chill lang naman ito kumpara sa iba. Sumugod ulit sina Jogo at Hanami gamit domain amplification para ma-counter infinity. Sinabi ni Gojo na maling move yun kasi kaya niyang lakasan curse technique niya habang ginagawa nila yon. Pinalawak niya infinity tapos pinin si Hanami sa pader. Tinangka ni Jogo gamitin civilians pang distract pero deadma si Gojo. Dinurog niya si Hanami sa pader hanggang maging alikabok. Pagkatapos nun, lumingon siya agad at tinanong sino susunod. Plano ni Geto masil si Gojo gamit Prison Realm. Kailangan lang manatili si Gojo malapit doon ng 1 minuto. Ayaw maniwala ni Jogo dati kasi parang impossible mission pero sinabi ni Geto na chill lang daw. Ayaw ni Jogo masayang pagkamatay ni Hanami kaya puro takbo at hit and run ginagawa niya. Binabato pa niya tao kay Gojo para ma-distract ito. Pinilit niya rin si Choso tumulong kundi siya unang mamamatay. Habang nangyayari yon, sa Meiji Jingume Station, may nakita si Yuji na isang survivor sa B5F. Sinabi nitong lahat daw ng tao doon ginawang monsters at isinakay sa train. Naiwan lang siya kasi puno na tren. Pagkatapos magsalita nung tao, bigla siyang naging transfigured human at namatay sa harap ni Yuji. Doon na-realize ni Yuji na si Ma ito nasa train na puno ng monsters papunta kay Gojo. Dumating train sa Fukutoshan platform. Bumuhos palabas transfigured humans at umatake sa crowd. Lumabas din si Ma ito at sinabi kay Jogo na after nito marami silang tao na pwedeng i-farm. Nagbiro siya na manghuhuli sila sa gubat pero sabi ni Jogo mas mabilis sunugin na lang lahat. Sagot ni Ma ito baka magalit si Hanami pero sinabi ni Jogo patay na siya. Inatake ni Ma ito si Gojo at unang beses niyang naranasan infinity. Naiwasan niya counter ni Gojo tapos nagrant siya na sobrang dami daw tao sa mundo. Biglang bumagsak mula taas maraming civilians dahil nabasag ugat ni Hanami. Sina Ma ito at Choso nag-spam pa ng attack sa crowd. Maraming namatay sa paligid ni Gojo. Akala ng curses hindi magdo-domain si Gojo kasi ayaw nito pumatay ng civilians. Iniisip nila sacrifice na lang lahat sa B5F para matalo sila at mailigtas ibang tao sa Shibuya. Nagulat silang lahat nang i-activate ni Gojo ang Domain Expansion Unlimited Void pero 0.2 seconds lang. Tinansya ni Gojo na yun pinakamahabang oras na kaya tiisin ng normal na tao sa domain niya nang hindi permanenteng masira utak nila. Na-stun lahat sa B5F kasama special grade curses. Habang hindi pa nakakagalaw mga curse, inuna ni Gojo lahat ng transfigured humans. Sa loob ng 299 seconds, pinatay niya 1,000 monsters gamit pure speed. Pagkatapos, hingal na hingal si Gojo. Doon lumabas Prison Realm sa likod niya. Nagbukas Prison Realm at nakita ni Gojo nasa harap niya si Geto. Natulala siya. Siya mismo pumatay kay Geto halos 1 taon na nakaraan. Sinasabi ng Six Eyes niya na totoong Geto ito. Biglang bumalik lahat ng memories nila sa utak niya. Yung kailangan na 1 minuto para masil siya, nangyari sa loob lang ng utak niya dahil sobrang bilis mag-isip ni Gojo. Nag-activate Prison Realm at natrap siya. Hindi siya makagalaw o gumamit cursed energy. Alam niyang GG na.
Tinatanong niya sino ba talaga yung nasa harap niya kasi alam niyang wala na tunay na Geto. Nagpakilala yung fake Geto bilang impostor na pinalitan utak ni Suguro Geto gamit curse technique. Sinabi ni Gojo na si Yuta Okuso tumalo kay Geto dati pero binaliwala lang nung impostor si Yuta. Sabi niya wala na raw special kay Yuta matapos mawala si Rika at hindi ito magiging next Gojo. Samantala, malayo sa Harajuku side ng Fukutoshan Line, napansin ni Yuji may parang communication device sa tenga niya gawa ni Mekamaru. Sinabi nito kay Yuji na makinig mabuti, na seal na raw si Satoru Gojo. Nagplano si Kokichi Muta para sa posibleng pagkamatay niya at nag-iwan siya ng backup plan para sa Shibuya incident. Biglang lumabas sa tenga ni Yuji ang maliit na communication device na mukhang-mukha ni Ultimate Mekamaru. Tinanggal agad ito ni Yuji at muntik na durugin pero sinabi ni Mekamaru na kakampi siya. Tumigil si Yuji at nakinig. Doon sinabi ni Mekamaru na nasil na si Satoru Gojo. Samantala, sa Fukutoshan Line platform, tuluyan nang nahuli si Gojo ng Prison Realm. Dahil wala nang magawa si Gojo, nagpaalam si Fake Geto at sinabi na magkikita ulit sila sa bagong mundo. Sinabi ni Gojo na tapos na siya sa ngayon pero oras na raw para magising si Suguro at tigilan ng pagpapagamit sa iba. Biglang gumalaw sariling kamay ni Geto at sinakal niya sarili niyang leeg. Nagulat yung impostor dahil unang beses itong nangyari pero natatawa pa rin siya. Nagising si Maito mula sa pagkakatulala at sinabi ni Fake Geto na mali raw theory ni Maito tungkol sa katawan at kaluluwa. Ginawa niyang example yung reaksyon ni Geto. Pero sinabi ni Maito na magkaiba lang sila ng mundo dahil magkaiba curse techniques nila. Sumang-ayon naman si Fake Geto. Naiinis na si Gojo kaya sinabi niyang bilisan na lang nila para hindi na niya marinig mga pinagsasabi nila. Tinapos ni Fake Geto ang siling at tuluyang nagsara ang Prison Realm. Sa Harajuku, ayaw agad maniwala ni Meimei kay Mekamaru at humingi siya ng proof na sealed nga si Gojo. Ipinaliwanag ni Mekamaru na gagana lang backup plan niya kapag totoong na-seal si Gojo. 3 devices lang iniwan niya at isa doon napunta sa grupo ni Meimei dahil sila raw pinakamaliit chance maging traidor. Nagbigay pa si Meimei ng possibility na baka siya mismo mole pero sinabi ni Mekamaru na may paparating ng curse users para patayin sila. Kinumpirma ni Yuji na may 2 kalaban na papalapit at mas malakas sila kaysa sa Grasshopper Curse. Gusto ni Meimei ay ignore muna yung kalaban at i-check mismo kung sealed ba si Gojo pero nakiusap si Mekamaru na sundin instructions niya. Nagmakaawa rin si Yuji kaya pumayag si Meimei. Sinabi ni Mekamaru na gumawa si Meimei ng daan para makabalik si Yuji sa Shibuya at sabihin sa lahat na sealed si Gojo. Dumating ang curse user na si Niji Abina at naghanda silang lumaban. Samantala sa B5F ng Hikarie Building, bumigat sobra ang Prison Realm at bumagsak ito sa lupa, gumawa pa ng maliit na crater. Hindi ito pwedeng galawin habang pinoprocess si Gojo. Sa loob, nakakulong si Gojo sa lugar na walang oras pero kalmado lang siya. Alam niyang nagkamali siya pero nagtitiwala siyang aayusin ng mga kakampi niya lahat. Mas marami pang curtains ang lumabas sa buong Shibuya at umatake na rin mga transfigured humans sa trapped civilians. Sina Team Zenin, Nanami, at Kusakabe tinanggal sa standby at pinakilos para iligtas mga tao. Naiinis si Nanami dahil sobrang late ng response nila pero alam niyang normal na yun sa sistema. Sina Megumi at Ino napansin na may bagong curtains na humaharang sa mga sorcerer papunta kay Gojo. Hindi nila alam ano nangyari kay Gojo kaya nagdesisyon silang sumugod habang inuunawa sitwasyon. Sa labas ng curtain sa Shibuya Station, sinusubukan ni Ijichi gumawa ng communication line kasama ibang assistant managers dahil walang cellphone signal. Bigla siyang inatake mula likod ni Haruta Shigemo at ilang beses siyang sinaksak sa likod. Inutusan naman ni Yurom si Haruta na targetin lahat ng assistant managers sa paligid ng outer curtain. May isa pang communication device ni Mekamaru malapit mismo kina Fake Geto at Maito. Nakita ni Maito ang device at agad itong sinira pero alam na nilang kumalat na sikreto tungkol sa siling ni Gojo. Naipasa agad ni Mekamaru impormasyon kay Yuji bago ito pumasok sa curtain sa city. Pagpasok niya, agad niyang pinatay ilang transfigured humans para protektahan civilians. Pagkatapos, umakyat si Yuji sa taas ng building at sumigaw ng sobrang lakas para marinig ng lahat. Tinawag niya si Nanami at sinabi niyang sealed na si Gojo. Seryoso agad si Nanami at binago direksyon ng team niya para puntahan si Yuji. Alam niyang kapag wala si Gojo, GG ang mga tao sa Japan. Dahil alam nilang paparating na maraming sorcerers, tinanong ni Fake Geto mga kakampi niya ano plano nila. Gusto ni Choso maghiganti para sa mga kapatid niya pero ayaw ni Jago na patayin niya si Yuji. Gusto rin ni Maito patayin si Yuji kaya nainis si Jago. Ayaw ni Maito makipagtalo kaya nagpropose na lang siya ng game.
Kapag si Maito o si Choso unang nakakita kay Yuji, papatayin nila ito. Pero kapag si Jago nauna, ibibigay nila kay Yuji mga fingers at gagawin siyang sukuna. Sabi ni Jago mas okay magtago na lang pero hindi siya pinansin ni Maito at umalis agad. Napilitan tuloy si Jago sumama. Naiwan lang si Fake Geto sa B5F. Napansin ni Fake Geto sina Mimiko at Nanako na nagtatago sa crowd. Sinabi niyang mas matalino pa mga cursed spirits kaysa sa kanila. Hiningi ng kambal katawan ni Geto pero tumanggi siya. Sinabi niyang nagsinungaling lang siya noon at dapat gumawa sila binding vow next time. Pinagbantaan pa niya silang papatayin kapag hindi sila umalis. Umalis mga babae habang sinasabing pagsisisihan niya ito. Umupo lang si Fake Geto sa tabi ng prison realm at sinabi niyang matagal na niyang nakalimutan ano pakiramdam ng regret. Nakita ni Nanami sina Yuji sa rooftop at pinatigil ni Megumi si Yuji sa kakasigaw. Ipinaliwanag ni Mekamaru buong sitwasyon at sinabi niyang dapat salakayin ng mga sorcerers ang location ni Gojo mula sa iba't ibang subway stations. Pero kailangan muna nilang sirain yung curtain na humaharang sa sorcerers. Sinabi ni Nanami kina Yuji, Megumi, at Ino na sila bahala sa curtain habang siya pupunta kay Ijichi para sa ibang trabaho na pang grade 1 lang. Bago umalis, sinabi ni Nanami kay Ino na ipinagkakatiwala niya sina Yuji at Megumi dito. Na-touch si Ino at sinabi niyang kapag hindi nila nailigtas si Gojo, magkakagulo mga sorcerers dahil sa pagbagsak ng Gojo clan at sasamantalahin yon ng mga kalaban. Kapag nangyari yon, matatapos panahon ng mga tao sa Japan. Pagkatapos, tinapak ni Ino sina Yuji at Megumi at sinabi niyang oras na para kumilos. Nangako siyang sisirain nila curtain bago bumalik si Nanami at ililigtas nila si Satoru Gojo kahit anong mangyari. 4 na curtain ang nakakover sa buong Shibuya. Isa doon, bawal makadaan ng maayos ang mga sorcerer. Sinuntok ni Yuji ng buong lakas yung barrier pero parang naka-god mode, hindi man lang gumalaw. Na-impress si Ino sa lakas niya at sinabi na halos level na ni Nanami yung suntok niya. Sabi ni Megumi kailangan nilang humanap ng weak spot at gumawa ng butas kahit saglit lang. Habang sinisipa ni Yuji yung isang transfigured human, nagtanong siya bakit kailangan pagawin yon. Pinaliwanag ni Ino na basic rule ng barrier ay protektahan yung nasa loob. Feeling niya nasa loob mismo ng curtain yung gumawa nito pero sinabi ni Yuji yung nangyari sa Meiji Jingume Station. Gets agad ni Ino dahil mas risky pero mas malakas ang barrier kapag nasa labas yung user dahil sa binding vow. Dahil sobrang tibay nung curtain, sigurado silang nasa halatang lugar yung source. Sabay-sabay silang tumingin sa Shibuya Central Tower at na-realize nila pare-pareho sila ng iniisip. Sa taas ng tower, may 3 curse user na chill lang habang pinag-uusapan kung mahuhuli ba sila ng mga sorcerer. Aminado silang sobrang obvious ng pwesto nila pero kampante silang mahaharangan ng mga transfigured humans yung lower floors. Biglang dumating sina Yuji at Ino gamit sino pang akyat. Gamit yung wire na galing kay Maki, nahuli agad nila yung 3 curse user parang nahuling isda sa lambat. Habang hinihila ni Yuji palayo yung mga curse user, dumiretso naman si Ino sa source ng curtain. Yung matandang curse user na si Jiro Awasaka, na-realize na alam ng mga bata yung tungkol sa commission curtains. Yung talisman daw yung base ng barrier at kailangan lang lagyan ng cursed energy para gumana. Nasira ni Ino yung isang talisman pero napansin niyang 2 pa yung nawawala. Hawak pala ni Awasaka. Nagdesisyon si Yuji na i-speedrun tapusin siya kaya lalo niyang binalot sa wire tapos binagsak mula sa skyscraper. Samantala, sinabi nung matandang babae na si Ogami sa apo niya na maghanda na. Si Ino naman, sinuot yung mask niya at sinabi na oras na para ipakita niyang deserve niya maging grade 1. Paglabas ni Yuji sa tower, nakipagkita siya kay Megumi sa street level. Nakita nila katawan ni Awasaka pero may mali. Kahit nahulog mula sa taas, sobrang ayos pa rin ang katawan niya. Pinatayo siya ni Megumi at nagreklamo pa si Awasaka na wala raw respeto mga kabataan sa matatanda. Habang nag-a-activate sila ng Jujutsu, sinabi ni Megumi kay Yuji na bawal silang magsayang ng oras. Sagot naman ni Yuji, easy lang daw yon. Naalala ni Ino kung gaano niya hinahanga si Nanami. Gusto niyang si Nanami mismo mag-recommend sa kanya para sa grade 1. Kapag maruming trabaho tulad ng pagiging sorcerer, gusto niya gawin ng maayos. Para sa kanya, si Nanami yung template ng matinong tao. Humarap si Ino sa 2 curse user at ginamit niya ang Auspicious Beast No. 1 Kaichi. Lumabas yung parang drill projectile at halos mabutas yung braso ng apo ni Ogami. Natawa si Ogami dahil pareho pala silang gumagamit ng Sean's type technique. Sumunod ginamit ni Ino si Reiki, isang itim na liquid na kontrolado niya. Dumudulas siya gamit ito habang binabanatan yung kalaban. Habang yon, team up naman sina Yuji at Megumi laban kay Awasaka.
Sabi ni Megumi mas mahirap pa raw makisabay kay Yuji kaysa labanan yung matanda. Binugbog ni Yuji ng solid punches si Awasaka habang kinalmot siya ni Divine Dog sa mukha. Pero parang may infinite lives, bumabalik pa rin siya. Tinaga pa si Yuji gamit kutsilyo. Sinapak ulit siya ni Yuji tapos binato siya ni Toad sa overpass. Pero kahit ganon, parang walang damage. Litong-lito na yung dalawa. Habang nagdadasal si Ogami gamit beads niya, tinry ni Ino pigilan siya pero sinalo ng apoy yung attack. Panalo si Ino sa bawat exchange pero ramdam niyang may mali. Tinapos ni Ogami yung ritual tapos nilunok ng apo niya yung capsule na may DNA. Biglang ginamit ni Ogami ang chance para tawagin si Toji Fushiguro sa katawan ng apo niya. Nahuli nung transform na apo yung Kaichi ni Ino gamit bare hands habang unti-unting nagbabago mukha niya para maging si Toji. Tinanong ni Ogami kung okay transformation, tapos gamit boses ni Toji, sinabi nitong solid daw yung katawan. Noong ipinanganak si Satoru Gojo noong 1989, sobrang iba pa ng mundo ng Jujutsu. Busy yung mga sorcerer sa curses kaya malayang nakakapag-hitman job sina Ogami at Awasaka. Pero nung lumitaw si Gojo, parang biglang nagka-anti-cheat system. Kahit bata pa lang si Gojo, natakot agad sila sa kanya dahil sa Six Eyes. Kaya sumama sila ngayon kay Sudo Geto dahil feeling nila ninakaw ni Gojo yung freedom nila. Si Awasaka, ayaw tumigil sa pagiging salbaha at balak niya raw apakan mga mahihina hanggang mamatay siya. Habang lumalaban, napansin ni Megumi na may teknik si Awasaka na dahilan kung bakit walang effect mga attacks nila. Alam niyang hindi ito simpleng damage nullification dahil sobrang up nun. Nag-bluff siya para i-confirm na hindi kayang talunin ni Awasaka si Gojo. Tapos ginamit niya rabbit escape para mapuno ng rabbits yung paligid. Hinailan niya si Yuji at sinabi na retreat muna dahil gets na niya teknik ng matanda. Si Ino naman, na-realize na Sean's technique yung ginamit ni Ogami dahil medium din siya. Pero agad niyang na-realize na hindi yun yung tunay na problema. Isang tingin pa lang kay Toji, ramdam na niyang halimaw ito. Tinry ni Ino gamitin yung number 4 Ryo pero sobrang bilis ni Toji. Tinanggal agad mask ni Ino tapos isang suntok lang sa baba. Wasak agad. Sunod-sunod pang rapid punches, parang combo video sa fighting game. Iniisip ni Awasaka na aatakihin sila ni Yuji mula sa likod ng rabbits. Pero biglang nawala yung rabbits tapos bumagsak si Max Elephant mula taas. Pinilit ni Awasaka saluhin bigat nito pero agad din pinawala ni Megumi. Sabi ni Awasaka maging diretso raw sila lumaban pero sagot ni Megumi, mas bagay daw yun kay Yuji. Biglang binato ni Yuji yung buong sasakyan kay Awasaka. Ready na silang sumunod ng attack. Kampante si Awasaka dahil ang teknik niya na inverse, nagpapahina ng malalakas na attacks at nagpapalakas ng mahihinang attacks. Akala niya full power attack ulit gagawin nila. Pero gets na ni Megumi yung mechanics. Habang naka-activate teknik ni Awasaka, hinampas siya ni Toad gamit mahinang dila attack. Sunod-sunod na combo ng mahina at malakas na attacks ginawa ni Yuji at Megumi habang hilo si Awasaka. Na-realize niyang nabasa na nila teknik niya pero pinilit pa rin niya lumaban. Nag-charge si Yuji ng mukhang sobrang lakas na suntok. Akala ni Awasaka yon na yung finisher. Pero biglang pinahina ni Yuji yung punch bago tumama. Dahil dun, sariling teknik ni Awasaka yung bumagsak sa kanya at nawalan siya ng malay. Pinuri ni Megumi si Yuji dahil ang galing niyang kontrolin yung lakas ng attacks niya. Gulat naman si Yuji dahil hindi niya akalaing refined daw ginagawa niya.